Naghain ang Office of the Ombudsman sa Sandigan Bayan ng precautionary whole departure order laban kina Senator Francis G. Escudero at negosyanteng si Maynard Ngu. Ito ay sa gitna ng nagpapatuloy na paggulong ng investigasyon sa maanumalyang flood control projects. Sa inilabas na verified ex parte application para sa paglalabas ng trouble ban order, ibinatay ng Ombudsman bilang petitioner ang naging hagbang nito sa Section 3, Rule 8 ng 2018 Revised Internal Rules ng Sandigan Bayan. Nakasaad sa naturang probisyon na sa PHDO inaatasan ang Bureau of Immigration na pigilan ang anumang pagtatangka ng sinumang individual na pinaghihinalaan ng krimen na makalabas ng Pilipinas. Ini-issue ito sa mga kaso kaugnay sa mga krimen na may minimum penalty na 6 na taon at 1 araw o kung ang offender ay dayuhan anuman ang ipinataw na parusa. Sa kasalukuyan, nahaharap si Escudero at Ngu sa investigasyon sa umano'y plunder, graft at indirect bribery kaugnay sa flood control scandal. Ni-raffle naman na sa Sandigan Bayan 6th Division nitong hapon ng Sabado, April 25, ang hiling para sa paglalabas ng trouble ban order laban kina Escudero at Ngu. Matatandaang ibinunyag ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na idinaan niya kay Ngu ang 20% ng pondo o humigit kumulang 160 million mula sa 800 milyong proyekto para sa Valenzuela na inilaan para kay Senator Escudero. Subalit, itinanggi ng negosyante na dawit siya sa flood control kickbacks. Gayun din, pinabulaanan ni Escudero ang mga aligasyon ni Bernardo na sangkot siya sa maanumalyang proyekto. Kasalukuyang inihahanda ang karagdagan pang mga kasong isasampa kaugnay sa flood control anomaly. Sa isang panayam, inihayag ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya na may nakalinya pang 5 hanggang 6 na kaso na susunod na ihahain sa loob ng 2 linggo. Bagamat hindi na nagbigay pa ng karagdagang detalye ang Ombudsman hinggil dito, kinumpirma rin ng Ombudsman na si dating House Speaker Martin Romualdez ang tinutukoy na mambabatas na inisyuhan na ng freeze order. Ayan mga kabunyog, pagkwentuhan natin itong mainit na balita ngayon. Breaking news. Ano lang po ito? Kalalabas lang po nitong balitang ito ngayon mga kabunyog, mga kababayan. Ito po ay ano ito? Tungkol po dito sa mayroon ng criminal complaint na nakafile kay Chis Escudero. Yun, di ba? Matagal na natin itong hinihintay. Matagal na natin itong pinapanawagan, ano, mga kabunyog, mga kababayan. Kaya may nagagawa rin talaga yung ating pagkakalampag Yung ating mga pagtalakay ng ganitong mga issue ay mayroon ding nagagawa. Ay di ba nung isang araw ang comment natin, bakit nauna pa yata si Martin Romualdez kaysa kay Chis Escudero? Mas ready na ang mga ebidensya kay Chis Escudero ang alam natin, ready na matagal na yung mga ebidensya at testigo kay Chis Escudero. Bakit nauna pa yung kay Martin Romualdez? Hindi natin sinasabi na hindi rin dapat kasuhan si Martin Romualdez, pero ang sinasabi lang natin, bakit parang mas nauuna pa si Martin Romualdez kaysa kay Chis Escudero? O ayan ngayon, biglang lumabas ngayon itong balita na mayroon ng criminal complaint laban kay Chis Escudero at mayroon na ring application for whole departure order. Mayroon na pong final na application, hinihiling na ng ombudsman sa Sandigan Bayan na mag-issue rin ng precautionary whole departure order para hindi makalabas ng bansa si Chis Escudero at saka si Maynard Ngu. O yan mga kabunyog hindi na pala hindi na makakasabay si Chis Escudero sa biyahe ni Heart Evangelista. O yan mga kabunyog, yan ang mainit na balita ngayon. Mayroon ng criminal complaint, formal criminal complaint kay Chis Escudero at pinapa-whole departure na ito. Hindi na pinapalabas ng bansa. Pati ang negosyanteng si Maynard Ngu na di umano ito ang kanyang bagman. At sa darating na Mayo, ayon kay Ombudsman Boying Rimulya, mainit ang panahon, marami pang sasampahan ang kaso. Pagdating ng buwan ng Mayo ay malapit na mga kabunyog. Tapos na ang Abril Tapos na ang Abril.
Hmm? O yan pag-usapan natin itong tungkol dito kay Chis Escudero. Magandang balita ito. At least, finally, sinampahan na ng criminal complaint si Chis Escudero at si Maynard Ngo, mga kabunyog. Ito, nakita ko na yung cover. Ito, Republic of the Philippines, People of the Philippines versus Senator Francis Joseph Chis G. Escudero and Maynard C. Ngo. Ito yung ang kasong isinampa ay plunder, violation of Section 3, Paragraph B of Republic Act Number 3019 at saka indirect bribery. Yan Plunder ang kaso kay Chis. O ngayon, mga kabunyog, itong kasong ito ng plunder at violation ng RA o Republic Act 3019 at saka indirect bribery, formal na pong isinampa itong criminal complaint. Pero mga kabunyog, ilinaw ko lang, ito ay preliminary investigation sa ombudsman. Sa ombudsman. Bibigyan pa dito ng 10 days si Chis Escudero para mag-submit ng kanyang counter affidavit. Parang katulad rin ng ginawa kila Jinggoy, kila Joel Villanueva, binigyan ng pagkakataon na mag-submit ng kanilang counter affidavits. So pinapasubmit ng counter affidavit si Chis Escudero kasi criminal complaint yan Criminal complaint. So, ngayon mga kabunyog, pagkatapos niyan, syempre, pagkatapos ng sagot niya ni Chis, i-resolve na yan ng ombudsman, isasampa na yan sa Sandigan Bayan. Pero, para hindi na mangyari yung nangyari kay Saldico, kasi si Saldico, tingnan nyo ngayon, nahihirapan ang pabalikin sa bansa. Nahihirapan. Pumunta na doon sa Czech Republic si DOJ Secretary Frederick Vida, kasi nakalabas pa ng bansa si Saldico Pero ngayon, para hindi na mangyari yan, kahit wala pang formal na kaso sa korte, ibig sabihin nasa ombudsman pa lang, criminal complaint pa lang, hindi pa criminal case. Ngayon, kahit criminal complaint pa lang yan, hinihiling na ng ombudsman sa Sandigan Bayan na mag-issue na ito ng tinatawag na PHDO. Ang PHDO, mga kabunyog, Precautionary Whole Departure Order. So, mayroon na pong application ang ombudsman sa Sandigan Bayan para isailalim sa Precautionary Whole Departure Order si Chis Escudero at saka si Maynard Ngo. Sino si Maynard Ngo? Si Maynard Ngo, yung may-ari ng Cherry Mobile at saka yung yung first class na restaurant sa BGC kung saan madalas tumambay si Chis Escudero. Ito umanong si Maynard Ngo, batay sa salaysay ni dating DPWH Undersecretary Yusek Bernardo, itong si Maynard Ngo umano ang bagman ni Chis Escudero. Kaya ngayon, ang may kaso ay si Maynard Ngo at saka si Chis Escudero. Ang kaso nila ay plunder, violation ng Republic Act 3019 at saka indirect bribery. Yang dalawa na yan. Kaya yung dalawang magka-partner, si Maynard Ngo at si Chis Escudero, mayroon ng criminal complaint na kinakaharap at mayroon ng precautionary whole departure order na in-apply sa Sandigan Bayan. Kapag na-i-release yung order na yung precautionary whole departure order, hindi na pwedeng magbiyahe palabas ng bansa. Si Chis Escudero, paano yan? Hindi niya na masasamahan si Heart Evangelista. Yan mga kabunyog. So ngayon, at least may nakikita na tayong gumugulong na ang kaso kay Chis Escudero. Nagsisimula ito dito sa precautionary whole departure order. Ang sunod niyan, ipapa-freeze na rin ang assets ni Chis Escudero at saka ni Maynard Ngo. Di ba ganyan din ang ginawa
kay former Speaker Martin Romualdez, inapplyan muna ng precautionary hold departure order. Pagkatapos, isang araw lang, lumabas na rin yung freeze order ng Court of Appeals. Yan. Kaya, ito na mga kabunyog ano na ito? Ito kasing binalita ngayong araw, precautionary hold departure order yung in-apply. Pero kasabay kasi niyan, a-applyan rin niya ng freeze order. Ipi-freeze na rin ang mga assets niyan ni Chase Escudero at saka ni Maynard Ngo. Kaya, ano ito? Mga kabunyog, forthwith, lalabas yung desisyon ng Sandigan Bayan, ilalagay na sa precautionary hold departure order si Cheese. Hindi na siya makakabiyahe. Hindi na siya makakalabas ng bansa. Ang panawagan ng marami, ikulong na agad yan, nauna. Hindi pa po naman makukulong kasi wala pa namang warrant of arrest. Susunod na yan. Ang nauna, ito munang ginagawa ngayon, ano muna ito? Precautionary hold departure order. Ang importante muna ngayon, kahit hindi pa sila nasasampahan ng kaso sa Sandigan Bayan, wala pang kaso sa Sandigan Bayan, hindi pa na ipafile, pero hindi napapaalisin ng bansa. Yun naman ang importante. Para hindi na maulit yung kay Saldico. Si Saldico kasi nakalabas ng bansa pero dito, ano na ito? Kumbaga, precautionary hold departure order na ito. Itong ina-apply na to. At itong dalawa na yan, si Maynard Ngo at si Cheese Escudero. Paano ngayon? Mananahimik pa rin ba si Cheese Escudero? Di ba napansin natin, grabing pananahimik, Grabing pananahimik ni Cheese, hindi marinig. Dati ang ingay-ingay niya. Nung Senate President pa yan, lalo nung kainitan ng impeachment ni Sara, araw-araw halos may press con si Cheese Escudero. Nakataas pa ang kilay na ang yabang-yabang. Naalala nyo noon? Sabi niya, hindi ako magkukonvene ng impeachment court. Sino naman makakapagsabi sa akin? Ako ang masusunod. Parang ganun ang sinasabi ni Cheese Escudero noon. Paano na yan ngayon, Cheese? Paano na yan, Cheese? Dati nananahimik siya, di ba? Wala kayong marinig sa kanya. Pero ngayon, hindi na siya pwedeng manahimik diyan. Obligado niya nang harapin yang lahat ng yan. Kasi kaso, na yan criminal complaint na yan, formal na yan Actually, ang tagal na talaga nito. Kaya lang, pagbigyan natin si Ombudsman Buying, medyo natagalan. Pero at least ngayon, nakita natin, gumugulong na. Actually, nung isang araw nga, ang komentaryo ko, di ba? Bakit si Martin Romualdez pa yata ang nauna? Nasaan na yung kay Cheese Escudero? Di ba, ganun yung comment ko nung isang araw. Ngayon, biglang lumabas ito ngayon. Nakita ko na yung criminal complaint kay Cheese, plunder, violation of Republic Act 3019 at saka indirect bribery. Ang kasama niyang ikinaso itong si Maynard Ngo. Alam naman natin ang kwento niyan, di ba? Alam naman natin ang pinakatestigo diyan si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Kasi sabi ni Bernardo, nakausap niya mismo si Cheese Escudero. Ang madalas niyang kausap si Maynard Ngo kasi ito yung bagman. Binigay niya daw ang pera dito kay Maynard Ngo. Nang nag-appear sa Senado, itong si Maynard Ngo, siyempre dininay niya. Pero yung denial naman kasi ni Maynard Ngo doon sa Senado, general denial naman. Hindi niya naman dinitalye. Pero at least ngayon, nakikita natin gumugulong na, mga kabunyog, mga kababayan. Ito namang si Bunuan. Itong si Bunuan, mga kabunyog. Maganda ito at si Bunuan din, na ito? Sasampahan na rin ito ng criminal complaint. Bakit? Din yan? Matibay na rin ang ebidensya dyan kay Bunuan. Kay Manny Bunuan. Di ba itong si Manny Bunuan, secretary ng DPWH, dating secretary.
Pag upo ni PBBM, ito yung secretary. Kaya yung panahon ng mga anomalya sa flood control, ito talaga yung ito yung secretary ng Department of Public Works and Highways. Nung una, nagmamalinis pa yan si Bunuan. Di ba? Nag-appear yan sa mga hearings ng Kamara, ng Senado. Sabi niya, hindi ako involved sa mga yan. Katabi niya si Yussi Cabral. Ha? Si Catalina Cabral, katabi niya sa pag-attend. Akala nila, hindi lalabas ang katotohanan. Pero nung bandang huli, lumabas si Yusek Bernardo, undersecretary niya sa DPWH, isiniwalat na ngayon ni Yusek Bernardo yung lahat. Si Yusek Bernardo yung nagsiwalat ng tungkol kay Bong Revilla, tungkol kay Jingo Estrada, tungkol kay Joel Villanueva, tungkol kay Chis Escudero, pati tungkol kay Bunuan. Si Yusek Bernardo. Kaya nagtangka pa itong pumunta ng US yan si Bernardo, sabi si Bunuan, magpapagamot ng kanyang asawa, tapos na yun ang pagpapakamatay na ni Cabral. Ang paniwala nga, nagpakamatay daw si Cabral dahil masama ang loob, dahil bakit parang iniwan siya ni Bunuan. Tapos biglang nagkaroon ng pagdinig sa Senado, umuwi si Bunuan. Gusto niyang ipakita na wala siyang kasalanan. Kaya umattend siya sa Blue Ribbon. Kaya lang pag attend niya naman sa Blue Ribbon, general denial naman ang ginawa niya doon sa Blue Ribbon. General denial. Ay ang problema, kahit gaano pa siyang general denial, matibay ang mga ebidensya laban sa kanya kay Bunuan. Tapos nagtatangka sanang bumalik na ng Amerika, hindi na pinayagan. Hindi na nakaalis. Si Bunuan, hindi na nakabalik ng Amerika, nandito na. Ngayon mga kabunyog, si Bong Revilla nagkakaroon ng bail hearing. 10 araw na straight yun, halos araw-araw. Ngayon, i-present doon sa bail hearing ni Bong Revilla si Bernardo. Kasi siyempre si Bernardo yung nagdala ng pera kay Bong Revilla. Pati yung mga dalawang drivers o dating aides o tauhan ni Bernardo, present din. Yung isa, ano bang apelyido nun? De La Fuente yata yun. Present yung dalawang dating driver o aides ni Bernardo. Kinoroborate o pinatutunayan nung dalawang drivers ni Bernardo at saka aide, nakasama nga sila ni Bernardo na nag-deliver ng pera kay Revilla. Pero binanggit din nila na nag-deliver din sila kay Manny Bunuan. Yun, matibay na naman na ebidensya. Matibay na naman na testigo yun. Kahapon, napanood naman natin yung mga testigo laban kay Bong Revilla, si Bernardo. Akala nga natin hindi a-appear kahapon si Bernardo kasi may sakit daw. Kung hindi nag-appear kahapon si dating DPWH Yusek Bernardo, medyo mahihirapan yung kaso ni Bong Revilla. Kasi napaka-importante ng testimonya ni Bernardo. Mabuti na lang, nagsumipot si Bernardo kahapon. Tapos dinitalye ni Bernardo kahapon yung 500 million niyang na-deliver na mga pera kay Bong Revilla. Pero si Bunuan, sinabi rin ni Bernardo, nag-deliver siya kay Bunuan. Ganon din yung dalawang alalay ni Bernardo, yung De La Fuente at saka yung isa, Nino ang pangalan. Yung mga drivers at alalay ni sinabi rin nila na nag-deliver din talaga sila kay Bunuan. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, sigurado na itong si Bunuan, masasampahan na rin ito ng criminal complaint. Sigurado yan. Kasi matibay ang ebidensya na rin sa kanya . Kaya na ito mga kabunyog, sunod-sunod na ito. Sunod-sunod na. Salamat naman at ginagawa na ng ombudsman yung pagkaso. Di ba? Nung nakaraang araw, si dating Speaker Martin Romualdez sinampahan na rin ng criminal complaint. Freeze na yung mga assets ni dating Speaker Martin Romualdez. Inisyuhan na rin ng whole departure order, so hindi na makakaalis ng bansa.
Pagkatapos ang balita naman ngayong araw, si Chis Escudero sa si Maynard Ngo, inanuhan na rin, sinampahan na rin ng criminal complaint at nag-apply na rin ng precautionary hold departure order kay Chis Escudero at kay Maynard Ngo. Ngayon, si Bunuan, ang alam ko si Bunuan may precautionary hold departure order na yan kaya hindi nga nakaalis eh. Babalik sana ng Amerika, hindi na nakaalis. Pero wala pa sa kanyang formal na criminal case. Wala pang criminal case na nakasampa sa Sandigan Bayan. Dapat dito, ibunuan, kasuhan na. Kasi ang alam natin dito, dumaan na sa preliminary investigation ang kaso niyan eh. 'Di ba kasabay ni Bong Revilla yan sa ni Jinggoy at Joel Villanueva doon sa DOJ. O kaya yan si Bunuan, medyo magmano na yan. Makakasuhan na yan. Hindi na lang yan preliminary investigation eh. Si Bunuan. Kasi yan eh, tapos na ang preliminary investigation yan doon sa DOJ. Nag-appear na yan doon. Pabalik-balik sila doon ni Bong Revilla, ni Jinggoy, ni Joel Villanueva. Kaya na ito mga kabunyog, nasa advanced stage na ang kaso ni Manny Bunuan. Kaya maraming nagtatanong, attorney, ano bang status kay Bunuan? Nasa advanced stage na yan. Kasi tapos na yung preliminary investigation dyan. Kaya nga yan hindi na nakaalis eh. Di ba babalik sana ng Amerika kasi yung pupuntahan yung asawa niya daw na nagpapagamot. Kaya lang, napanood ko yung balita tungkol kay Bong Revilla. May dalawang testigo na nag-appear sa bail hearing ni Bong Revilla, yung driver ni Yusek Bernardo. Yung dalawang drivers. Sabi nila, nag-deliver sila ng pera kay Bunuan. Kaya na ito mga kabunyog, parang yung hinihintay natin na sunod-sunod na mga kaso, mangyayari na. Itong si Bunuan, na ito? Sigurado na ito kasi, yun nga, napanood ko yung pag-appear nung dalawang tao ni Bernardo nagtestigo kay Bong Revilla sa salaysay nila sa sinumpaan nilang salaysay, binabanggit nila si Bunuan. Nag-deliver nga sila ng pera dito. Kaya matitibay na ang mga ebidensyang ito, mga kabunyog, mga kababayan. Ngayon, sabi ni Ombudsman Buying, napanood ko yung programa ni Ombudsman Buying, sa Mayo daw, asahan na, mainit ang panahon, sunod-sunod na raw ang mga kaso sa Mayo. So, salamat naman, Salamat naman, yan, ang tanong ni Corayans, what about Jinggoy and Joel? Ngayong Mayo na yan, kabunyog Corayans. Sinabi na mismo ni Ombudsman Buying sa programa niya sa DCRH kanina. Napanood ko yung programa eh. Sabi ni Ombudsman Buying, asahan nyo, Mayo, sunod-sunod yan. Mainit ang panahon. Kaya sa init ng panahon, makikita daw ang sunod-sunod na mga kakasuhan. So ito, at least, finally, may nakikita ng pag-usad ng mga kasong ito, mga kabunyog, mga kababayan. Ang Mayo, parang ang Mayo yata, marami na naman tayong aabangan, Kasi sa Mayo din yung impeachment ni Sara eh. Mayo rin ang impeachment ni Sara, mga kabunyog. Mayo. Bakit Mayo? Kasi sa April 29, sa Justice Committee yun eh. Probable cause yun. Probable cause. Pag nakalusot sa Justice Committee sa April 29, Miyerkules next week, ipapasa na yan sa Kamara, plenary. Ay babalik ang Kongreso ng session sa sa May 4. O pagbalik niyan sa May 4, sigurado yan, pasado na yan sa Kamara. Impeachment ni Sara. Pagkatapos niyan sa Kamara, pasa na kaagad sa Senado, fourth read, sabi ni Senate President Soto. Pagkatapos, marami ng kakasuhan sa Mayo. Si Jinggoy, si Joel, si Joel Villanueva, Jinggoy Estrada. Yan, si Bunuan. Makakasuhan na yan sa Mayo. Kaya, na yan, mga kabunyog. Sabi ni Ombudsman Buying, mainit ang Mayo, abangan ninyo niya. Si Martin Romualdez at saka si Chis, preliminary investigation yan eh. So, hindi pa yan sa Sandigan Bayan. Pero si Jinggoy,
si Jinggoy, saka si Jewel, tapos na ang preliminary investigation yan. Dineputize ng ombudsman ang Department of Justice. Tapos na. Kaya ano na yan, filing na yan sa Sandigan Bayan. Makakakita tayo ngayon ng maglalabas na naman ng mga warrants of arrest, makakaano na naman tayo ng mga ikukulong. O kaya ang buwan ng Mayo ay buwan ng pagpapanagot. Papanagutin si Sara, papanagutin sila Jinggoy, sila Jewel Villanueva, yan, maganda mga kabunyog. At least, may makikita tayong mga big fish ng makukulong. Kaya yung mga sinasabi ng mga DDS, sabi ng mga DDS, bakit impeachment ang pinagkakaabalahan nyo? O paano na yung mga paano na daw yung mga sangkot sa anomalya sa flood control? Nakalimutan na daw. Hindi, sabay yan. Kay Gamaliel Firater ng sa South Korea, shout out sa iyo. 'Di ba yung issue ng mga ng mga DDS? Oy, insurrecto. Ang pinagkakaabalahan nyo, impeachment ni Sara. O paano na yung mga sangkot sa anomalya sa flood control? Kinalimutan nyo na. Hindi. Di ba sabi natin, sabay yan. Sabay yan. Hindi pwedeng, hindi pwedeng yung sa anomalya lang sa flood control, si Sara palilibrehin. Hindi rin pwedeng si Sara lang, tapos yung mga sangkot sa anomalya sa flood control, palilibrehin. Sabay yan. Di ba, Shuni Aljo? Gusto talagang makita ng taong bayan, sabay-sabay silang managot. Actually, pag natanggal pa si Sara sa pagka-vice president, kakasuhang kriminal na rin yan, makukulong na rin yan eh. Diba? Kabunyog sa kura. Actually, pag si Sara Duterte natanggal sa pwesto, tapos hindi na siya pwedeng makatakbo sa 2028, kakasuhan na yan ng ugulong na yung mga criminal case sa ombudsman. Mayroon na rin siyang kasong plunder doon. Di ba sinampahan na siya ni Trillanes? Kaya lang naman hindi pa gumugulong yung mga kaso sa ombudsman dahil nakafocus dito sa impeachment. Pero pag na-convict si Sara sa impeachment sa Senado, matanggal yan sa pwesto, kakasuhan na yan si Sara, ay gugulong na ngayon yung mga criminal cases niya. Pag gumulong na yung mga criminal cases ni Sara, ay mabibigat yun, non-bailable yun, kaya makukulong din yan si Sara. Basta mga kabunyog, maging maayos lang ang takbo ng mga ito, makikita tayo ng maraming mapapanagot. Yan naman ang maganda sa atin na makakita na tayo ng maraming mga officials na napapanagot. Kasi na ang taong bayan eh. Galit na ang taong bayan na ang daming mga kurap sa bansa natin, wala man lang napapanagot. So at least ngayon, gumugulong na. Gumugulong na ang mga kaso. At saka yung mga nagsasabi na walang big fish, at least may nakikita na tayo ngayon. Si Martin Romualdez, si Chis Escudero, yun, big fish na yan. Big fish na yan. At sana ma-file na nga yung kaso kay Jinggoy at kay Jewel Villanueva at kay Bunuan, kasi si Jinggoy si Jewel Villanueva at saka si Bunuan, tapos na ang preliminary investigation. So, ibig sabihin, talagang Sandigan Bayan na ang punta niyan. At pag na-file na yan sa Sandigan Bayan, kaagad-agad niyan, mag-i-issue na yan ng warrant of arrest. Makukulong na yan. So, yan. Yan ang hinihintay natin, Ang tanong ni Piluso Potasio, Attorney, kung hindi makonvict si Sara sa Senado, pwede pa bang makasuhan ng ombudsman? Actually, ang pananaw ng ombudsman, na-discuss na yan ni Ombudsman Buying, pwede daw. Sabi ni Ombudsman Buying, pwede yan na makasuhan kasi hindi naman yan immune from suit. Ang may immunity from suit lang ay ang President. Hindi yan nag-i-extend sa Vice. Kaya lang, gusto naman ni Ombudsman Buying, tapusin na muna yung impeachment. Tapusin na muna. Kaya, sabi ni, Estanito Manaba, Attorney, sorry. Bakit naman? Ano naman tanong mo na yan? Yan Ito mga kabunyog basta tayo, lahat ng sangkot dapat mapanagot. Diba? Kaya yung mga DDS, ang gusto nila, mapanagot lang yung mga official ng
Actually, ang DDS, tingnan nyo ang DDS ha. Ang gusto nila, ang mapanagot lang, si Saldic ay si ano lang, si Martin Romualdez lang daw. Saka si Bunuan. Ayaw ng mga DDS mapanagot si Cheese. Ayaw mapanagot ng mga DDS si Jinggoy at saka si Joel Villanueva. Kasi kakampi nila yan eh. Kakampi nila yan. At ayaw nilang mapanagot si Sara. O yan ang mga DDS. Kaya nakikita nyo ng bunang isip ng mga DDS. Ha? Ang mga DDS, laban daw sila sa korupsyon. Pero ayaw nilang mapanagot si Cheese. Ayaw nilang mapanagot si Jinggoy. Ayaw nilang mapanagot si Joel. Ha? Villanueva. Ha? Ang gusto lang nilang mapanagot si Martin Romualdez kasi kalaban nila. Saka si Bunuan dahil executive. Oh. Yan yung ng mga DDS. Tayo mga kabunyog hindi. Ha? Tayo lahat ng sangkot dapat managot. Ha? Oh. Kakampi man yan ng mga Duterte o bahagi man yan ng administrasyong Marcos, kapag may ebidensya, dapat mapanagot, di ba? O kaya ngayon, si Bunuan, DPWH Secretary ni Marcos, ni Bongbong Marcos, ano kung yan? Kung bahagi yan ng administrasyong Marcos, dapat mapanagot yan. Diyan po ninyo ako makikita ang pagkakaiba ko. Si Attorney Enzo Recto, Attorney Ricky Tumutorgo at ang Bunyo, hindi po tayo panatiko. Tayo, kung sino yung mga sangkot, dapat managot. Ngayon, si Martin Romualdez, kinakasuhan ni Ombudsman Buying, sagutin niya yung mga sa kanya, akusasyon sa kanya. Kaya niya namang mag-hire ng magagaling na abogado. Kung wala siyang sala, si Martin Romualdez, malulusutan niyo yan. Di ba? So, tayo kasi tayo sa Bunyog at tayo dito sa Insurrecto, lahat ng sangkot dapat managot. Ha? Lahat. Ha? Actually, mayroon pa akong ihahabol dyan. Yung dating DPWH Undersecretary Adrian Bersamin, dapat din managot yun. Si Traigib Ulaybar, dati ding Undersecretary, dapat managot din yun. Di ba? Lahat ng sangkot dapat managot. Ha? Ano man niya, si Sara Duterte, lalo na dapat managot yan. Di ba? Okay, mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.